It's a wonderful night. It's a great day na ang Panginoon ay kasama natin. Amen. Napakagandang makita po kayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kung dala po niyo yung mga Bible, buksan natin po sa Psalm. Awit, Psalm 63, verses 1 through 7. Although amplified ang nandyan, I will be reading sa New Living Translation. O God, you are my God. I earnestly search for you. My soul thirsts for you. My whole body longs for you. In this parched and weary land where there is no water. I have seen you in your sanctuary. I gaze upon your power and glory. Your unfailing love is better than life itself. How I praise you. I will praise you as long as I live, lifting up my hands to you in prayer. You satisfy me more than the richest feast. I will praise you with songs of joy. I lie awake thinking of you, meditating on you through the night. Because you are my helper, I will sing for joy in the shadow of your wings. Amen and amen. Manalangin po tayo. Amang Diyos, kagaya ng aming binasa, ikaw ang aming Diyos. At ikaw ang hinahanap ng aming kaluluwa. Ikaw ang kinuhawa ng aming mga puso. Sa gabing ito, nais ka naming patuloy na sambahin. Sapagkat sa presensya mo may buhay. Buhay na ganap. At kasasya. Nais namin mamasdanan yung kagandahan ng iyong kaluwalhatian. Nais namin makatagpo ka sa iyong banal na dako. Sasambahin ka namin, itataas namin ang aming kamay. Papupurihan, dadakilain ang iyong kabanalan. Salamat po, O Diyos. Father, we thank you tonight. At alam ko po yung mga nasa online, mga nasa tahanan, nasa hospital, at kami po na nasa sanctuary, kakatagpuin mo sa gabing ito. We thank you, Lord God. We praise you. Ito po ang aming pagsamba, panalangin, pasalamat. Sa mga pangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming panalangin. Tayong lahat po ay magsabi na, Amen, Amen, Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, palakpakan na po natin si Jesus gabi. Hallelujah, Lord. There's no one like you and we praise you, Lord Jesus. Lord, every tongue will confess, every knee will bow that Jesus Christ is Lord. Amen. So let's sing this together. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, and as we sing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Come on, we sing every tribe. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh,
Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh Jesus, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Come on, there is no one like our God. There is no one like. Come on, sing it louder. There is no one. Oh, we declare in this place, there is. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Sabay-sabay natin itaas. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Yeah. Oh, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Come on, sing praises. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. And praises and glory, praises, glory, honor and strength unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. There is no one like our God. There is no one like our God. Oh, there is no one like our God. There is no one. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Ikaw lamang. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Go, sing once again. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Sabay-sabay ka namin pupurihin, O Diyos. Isa lang ang pangalan. Tataas mo namin. Hallelujah. Jesus. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Salamat, O Diyos, na kami ay narito sa iyong presensya. Salamat, O Diyos, na kapiling ka namin ngayong gabi. At gusto lang po namin na itaas, itanghal ang iyong pangalan, O Diyos. Malamang, O God, na may pagod po sa amin dahil sa kanya-kanyang gawain, O Lord, ngayong araw na ito. Pero kami po ay buong puso, O God, na lumalapit sa iyo ngayon dahil ito ay nararapat. Ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba ay para sa iyo lamang.
Hallelujah. Sige po, sambahin lang po natin siya sa ating kaparaanan. Itaas natin siya. Wala siyang katulad. Purihin ka. Hallelujah. Jesus. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Instead pa, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Ang awa mo ay walang hanggan. Ang buhay ay nanggagaling sa'yo. Sa bisig mo ay ligtas kailanman. Walang katulad mo. Sabay-sabay nating awitin. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Ikaw lamang. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad. Walang katulad. Walang katulad mo. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin.
Sambahin natin siya ngayong gabi. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Ang mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sabay natin siya. Tunay kang tapat, O Diyos, sa habang panahon. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Ang pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila, tunay at dakila.
noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad, walang katulad, walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko, noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Sambahin lang po natin siya. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko, o ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo, walang katulad, walang katulad. Kay nag-iisang Diyos, binago mo ang himig ng puso ko, noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Noon, ngayon, noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. O noon, ngayon, noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Ikaw lamang, Haring Diyos, walang katulad mo. Ang ngalan mo isasambahin. Hallelujah! Tataas ka, Hallelujah. Yes, O Lord. There is none like you. Hallelujah. Jesus. Sige po, sambahin mo lang siya. Iparanda mo yung pagmamahal mo sa Kanya. Thank you, Jesus. Tonight, God is with us. He's here. Randam ka ng Diyos. Nakikita ka niya. As you humble yourself before Him, hindi ka niya lalampasan. Malapit ang Diyos sa mga mapagpakumbaba. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are those who do hunger after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Hallelujah. Oh, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. Thank you, Lord. Wala kang katulad. Dakila ka't mga pangyarihan. Buhay na Diyos. Hallelujah. nag-isa. Oh, thank you, Jesus. Kay nag-isa. Yes. Hallelujah. Sing the song again. Walang katulad mo. Katulad mo. Yes, Jesus. Hallelujah. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo.
dakilang Diyos. Pinako mo ang Bumabago ng buhay. puso ko. Diyos, nagpapalaya. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Hallelujah. This time, taas mo yung kamay. Ang sabi ng Psalm 37 verse 4, delight yourself also unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sa Diyos mo hanapin rin yung kaligayahan at ang pangarap mo yung makakamtan. And tonight, nakikita ni God na siya yung kaligayahan. Si Jesus ang iyong buhay. Hallelujah. Mag-expect ka, kapatid. Maging yung hindi mo inihingi, ibibigay ng Diyos. Yung katuparan ng iyong pangarap, kagalingan, kalakasan, himala, katugunan, restoration, healing, and victory. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Yes, nalulugod ka, aming Diyos. Natutuwa kang pagpalain mo. Nalulugod ka na pagpalain mo, paunlarin ang iyong mga anak. Kinakalinga mo kami. Tinutugon ang aming mga panalangin. Salamat po, aming Diyos. Sa bawat dumako ngayon sa gabi ito, sa lugar na ito, hindi mo sila bibiguin. Maging yung mga nasa online na talagang buong pusong nakatutok, sumasamba, dumadalangin. Through the screen, O God, your anointing, your power will flow. And we thank you that the heaven is open. That there is power in the name of Jesus. That as we seek first your kingdom, your righteousness, all these things shall be added unto us. But our greatest joy, Lord God, is to encounter you, to seek your face, to know you, to be more closer to you, Lord God. Because to be with you is better than life. For in your presence there is joy. There is life and fullness of joy. Salamat po, hallelujah. Salamat, natuwa ka, nalugod ka sa aming papurit pagsamba. Father, we thank you tonight. We give you glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Praise God. Maupo na po tayo. Nakaka-bless po. Dumarami yung attender in person, face-to-face sa ating Wednesday. Medyo nahihirapan po talaga yung iba na mag-commute. Hindi ka mukha nun dati. Diba, nung nandyan pa tayo sa may, yung mga public utility talaga available. Ngayon medyo mahirap na. Naalala ko yung nasa palengke tayo. So, ngayon medyo nandito sa May Dolores. Ano? Anyway, salamat sa Facebook. Yung hindi na makapunta, nabibisita natin sa mga tahanan. At yung mga malakas pa, at may mga sasakyan, ay kamukha po ninyo. Kaya, mag-pray kayo ng sasakyan, bibigyan kayo ng Lord. Amen? Nakakamiss po ang Wednesday service. Bali po, ilang Wednesday wala po kami. Ngayon, salamat, nandito po muli. Nakikita ba yung t-shirt ko? Unshakable. So, mura lang po ito. Pwede kayo umorder. Hindi naman po tayo nagbi-business, kundi one po ito. Pero tayong kapatid na gumagawa. Ano ba, Pastor Edit yun? Pwede kayong sabihin lang sa usher, ito, may kwelyo po ito. Maganda ang tela. Anyway, doon na lang tayo magtanong. Okay, baka, kasi noon ko pa pinapangarap, nahuli nga ito, dapat January, meron na tayo eh. Kasi talagang i-promote natin si Jesus. Actually, pagagandahin pa po ito eh. Sabi ni Nix, medyo ayusin pa po yung banda rito. Anyway, pakisabi sa iyong katabi, you are blessed and you are beautiful. Amen. Glory to God. Sa ating mga bisita,
mga first-timer na ngayon nandito, masaya po kami makasama namin kayo. Natutuwa po ang Panginoon, tumako kayo sa lugar na ito. Siya pong tumawag sa inyo. Amen. This time po, bahagi ng ating pagsamba, magkakaloob tayo. Ang pagbibigay galing sa puso. Buong puso at hindi napipilitan. Kaya dito po walang persahan. Magkaloob tayo bilang pagpaparangal sa ating buhay na Diyos. Yanda natin ang ating mga kaloob. Thank you, Jesus. Ama, salamat na pinagpala mo ang aming mga buhay. Pinanganak kaming wala, ni damit wala kami. Pero binihisan mo kami. Pinagpala at patuloy na pinagpapala. Napatunay na namin, O Diyos, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, yung track record po ninyo, Lord God. It tells and it validates that you can be trusted. And Lord God, we thank you that even before we ask in prayer, you already knew, Lord God. Alam niyo na po ang aming kailangan. At bago pa kami manalangin, kayo po'y tutugon na at sasagot sa aming mga panalangin. Kaya po sa aming paghahandog na ito, it is an expression of our gratitude, our thanksgiving, na napakabait po sa amin, napakabuti. Salamat po ng marami, aming Diyos, sa iyo po ang kapurihan, sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Mukhang wala tayong announcement, ano? This time po, i-ready na natin ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Dadalhin po sa atin ng kanyang lingkod si Pastora Carmela Supan Lapus. Amen. Hallelujah. Talago na po niya. Dati ko siyang girlfriend. God bless you po, Pastora. Thank you po. Thank you po, Bishop. Good evening po sa ating lahat. Amen. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Amen. Surely the presence of the Lord is in this place. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. So, napakabuti po ng Diyos sa atin. No? Palagi tayong nagkakatipon para sumamba, magpuri, nagkakatipon para pagbulayan yung kanyang mga salita. Praise God. Thank you, Lord. Sa gabi pong ito, habang po ako'y nagpipray, sabi ni Bishop, kahapon ba? Ako daw magpipreach. Lord, sabi ko, ano ba? Okay, so ito po'y part ng devotion ko nung January, ano? It's about devotion. Sabihin mo, devotion. Unshakable devotion. Okay? So, hindi po yung devotion na ginagawa natin everyday na tayo nagbabasa. It's more than that. No? Yung atin pong patuloy pong pagsunod sa kalooban po ng Panginoon. Kanina, binasa po natin yung Psalm chapter 63 verses 1 to 7 or 8. No? It's about the heart of David who seeks after God. No? Napakasidhi ng kanyang pagnanais sa presensya ng Panginoon. My soul thirsts for thee, my flesh yearns for thee in a dry and weary land where there's no water. Ganun ka-eager, kasidhi yung kanyang pagnanais na bawat araw ay makapiling o maranasan ang presensya ng Panginoon. Dito po sa Acts chapter 2, verse 40 to 41. Actually po, yung Acts chapter 2, diyan natin mababasa nung nag-gather yung 120 disciples doon sa upper room, naghihintay sila sa pagbaba ng banal na Espiritu Santo at nung sa kanilang pananalangin, pag-aayuno, pagsamba, bumaba yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Diba? Nabasa natin lahat yan. So
they devoted themselves to the instruction of these apostles. Palagi silang hungry. Gusto nilang makinig. Ayaw nilang malampasan. Do you still remember nung una, di ba? Pag yung tao na in love, yung isip mo, palaging nakikita mo yung figure ng minamahal mo. Di ba? Kaya nga, may kantang, Darling, you can count on me. Yan. Anong pamagat po noon? Devoted to you. Devoted to you. Di ba? Palaging, there is a song in your heart, there is a song in your mind that you want to dedicate to the person that you love. So sa atin po, nung na-experience natin yung Panginoon, ganoong uri ng pagmamahal ang nailagay sa ating mga puso. Fellowship, eating together, yan. Masarap yon, di ba? Yung eating together. And to prayer. You love going to prayer. So ganito yung kanilang na-experience. Sapagkat ayaw na nilang humiwalay. Ayaw na nilang malampasan kung ano pa yung pwedeng mangyari. Ayaw nilang sa Kapampangan, ayaw nilang malikta, labisang hindi makasama doon sa kung ano ang magandang pwedeng mangyari sa loob ng gawain. Kaya nga palaging excited. Okay? So, yan po'y dala ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kasi kung wala yung Holy Spirit, that time, nakita natin, no, nung bumaba yung kapangyarihan ng Holy Spirit, grabe. Ang tindi ng conviction, ang tindi ng boldness ng mga tao. Okay? So ngayong panahong ito, sa ating devotion sa Panginoon, hindi lang for a season. Hindi lang sa panahon ng Semana Santa. Tama ba? Devotion is love, loyalty, or enthusiasm for a person, activity, or cause. So, talagang palagi kang energized to do something, to experience something, to support. Okay? Tayo pong mga mananampalataya, napakalaga that we follow these examples of the believers and desire for this kind of example. If in case, parang hindi ko yata yan na-experience. Parang okay lang sa akin, at least nakapag-attend. Pero parang yung masidhing excitement na mag-stay, parang hindi ko pa yan na-experience. Parang hindi ko pa yan na nadaanan sa buhay ko. Subalit hindi po ang pagiging devoted, hindi lang po yan seasonal. We now decide or we now choose to be devoted every day to the Lord. Amen? Kung kahit anuman ang mangyari sa ating paligid, nananatili po tayo in our devotion. Ganyan po ang nangyari sa buhay ng mga alagad, sa buhay ng mga tao doon sa Biblia, ano? Meron po ako excuse me. Okay. When it says devoted themselves, it means they were steadfast or single-minded in purpose or desire. Okay? So it's nakafix sila doon sa kung ano ang nais nila. Nakafix sila, nakatuon yung kanilang kaisipan sa ano ang nais nila. Ang nais nila'y maranasan pa si Kristo sa kanilang mga buhay. Na nakita ko, habang nagme-meditate po ako, I was really so amazed by the example of the men and women of God in the Bible. Isang great inspiration, yung buhay po ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Okay, alam natin yung kwento, ni Shadrach, Meshach, and Abednego doon sa Daniel chapter 3, verse 17 to 18. Ang sabi po doon, nila, Shadrach, Meshach, at Abednego. Okay? If you throw us into the blazing furnace, sapagkat yung pong
hari that time ay naglagay po sila ng Diyos-Diyosan na siya lang ang luluhuran. Na yan ay idea din po ng mga satraps, yung mga ministers doon sa Babylonia. Ito yung sabi nila, if you throw us into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from the furnace. Okay? Pwede niya kaming ilabas dyan. He will save us from your power, O King. But even if God that does not save us, we want you, O King, to know this. We will not serve your gods or worship the gold statue you have set up. Napaka-unshakable, napakatindi ang devotion nila sa Panginoon. Okay? Imaginein kaya natin na tayo yung ilalagay doon sa pugon. No? Ano kaya yung magiging pakiramdam natin? But of course, it is the Spirit of God that gives us the grace to be steadfast. Amen po ba? Just like these three people, Shadrach, Meshach at Abednego, nung nagkeman iligtas, kami pa rin samba. Ketang kebit mong Diyos-Diyosan. So steadfast and so inspiring. Napakatindi nung kanilang pagrespeto, pananampalataya at pagmamahal kay Yahweh. Okay? And next is the life of Job. Si Job, alam naman natin yung nangyari kay Job. No? Siya ay mapanalangining tao. Mapanalangining ama. Every time he sets up an altar to pray for his children. Meron siyang 10 anak na palaging nagsasaya. Okay? So, ang ginagawa ni Job, siya'y nagsiset ng altar at nananalangin. At kung nagkasalaman ang kanyang mga anak, hinihingi sila ng tawad. Ganon katindi yung kanyang devotion sa Diyos. Subalit, alam natin yung story ni Job, lahat tayo. Amen po ba? Ano ang sabi niya? And said, Job said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Ang tindi, di ba? He understands God's ways in his life. At ang natira sa kanya, yung kanyang asawa. Siguro makatak din yung asawa ni Job, no? Sabi niya, bilang pagmamalasakit sa kanyang asawa, curse God and die. Di ba? I-curse mo na si Diyos, ang Diyos at mamatay ka na. Okay? At nagdulot lang ng mas lalong matinding pasakit kay Job. Okay? Alam niyo po, as I meditate doon sa buhay ng mga taong ito, sabi ko, grabe yung biyaya ni Lord na pinaranas niya sa mga taong ito. Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, when we are weak, then we are strong because the grace of God is sufficient in us. Amen? I believe meron din tayo mga karanasan na ang tindi ng pasakit o sakit sa ating mga damdamin at sakit sa ating mga ulo. Subalit dahil alam natin, naranasan natin ang Panginoon, we still trust Him. We still honor Him. We still worship. But, merong mga pagkakataon na parang, na halos hindi na maitaas ang kamay sa pagsamba. But thanks be unto God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Yung mga lahat pong yan ay nalalampasan po natin. Salamat sa Lord. Na lalong tumitindi yung ating pananampalataya, yung ating pagmamahal, yung ating devotion sa Panginoon. At isa pang example is Paul, si Pablo. Si Pablo, alam natin kung paano na-encounter ni Paul ang si Jesus. Persecutor siya, subalit na-encounter niya si Jesus at from then, nagkaroon siya ngayon ng alab sa kanyang pusong ipangaral ang kaligtasan. Okay? At ang sabi ni Pablo, iba't ibang mga karanasan. Alam nyo, somehow,
tayo pong mga lingkod ng Panginoon, di tayo nakaranas ng ganitong mga pagsubok, ano? Ang sabi, 3 times I was beaten with rods, once I was pelted with stones, 3 times I was shipwrecked, I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at the sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Who is weak? I do not feel weak. Who is led into sin? I do not inwardly burn. If I must boast, I will boast of the things that show my weakness. Meron pa. Wala na. Ayan. Nakita po natin na ang tindi ng pinagdaanan ni Pablo, pero hindi siya napipigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi siya humihinto na gawin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Salamat sa Panginoon sa mga taong ito na nagbata, na ngayon meron tayong pananampalataya dahil alam natin, totoo yung salita ng Diyos, sapagkat sa pamagitan ng mga taong itong hinarap yung mga panganib sa kanilang mga buhay, nagsilbi silang halimbawa sa matinding pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. Thank you, Lord. Hindi man natin sasabihin na, o sige natin, try nga natin. Try nga natin na hindi kumain ng ilang araw. Mangaral lang tayo ng mangaral ng salita ng Diyos. Try nga natin na i-persecute na tayo ng i-persecute ng mga tao sa church and outside the church at magpapatuloy pa rin tayo. But we welcome the things that God wants us to experience. Ano pong ibig ko pong sabihin? Yung mga bagay pong ito na nalampasan, napagtagumpayan ng mga taong ito sa Biblia. It's enough for us to trust God with our whole heart. Amen? When you love the Lord, you love to sing about Him. You always sing about His love. Kaya nga, yung ating mga puso, pinupuno ng kagalakan ng Panginoon. Pag malungkot ka, ang sabi nila, kumanta ka para sumaya ka. Kumanta ka para sa Panginoon. Aba, si Bishop, di ba? Siyempre, nung naging asawa ko siya, in love ako dyan. Sabi nga po niya patay na patay daw po ako sa kanya. Totoo naman po. Kaya meron akong kanta sa kanya. No? Ayan. Kahit di ka mapansin-pansin ng karamihan, at maaring sa tingin nila'y pang karaniwan, bakit ba sa wari ko ay kaiba-iba? Sa buong mundo ikaw ay kaisa-isa. Ang alam ko lang, mahal, ikaw ay para sa akin. Ang tugon ng may kapal sa aking panalangin. At likha kanyang sadyang laan sa tulad ko, para nang ako'y para sa'yo.
para sa akin, mahal kitang talaga. Tayo ay para sa isa't isa. O yan, tama na po. You can sing the song because there is so much love in your heart. And when you sing the song, kahit ikaw ay nakaupo, nararamdaman mo. Kasi nanggagaling sa pusong nagmamahal. Amen? And that is our full devotion to our God. Not just in song, but in the way we live. Sa pamagitan ng ating mga buhay. One sign of a genuine believer is devotion to Christ. To be devoted means to cling to Jesus and steadfastly persevere with Him. Out of love and gratitude, we express our dedication to Him through these three things. Ito yung tatlong bagay na naipapakita natin kung paano tayo ka-dedicated sa Panginoon. It is our passion to obey, okay, the spirit of humility, and a servant's heart. Okay? Yung obedience. Okay? Yung obedience, no? Nakita natin doon si David sa kanyang salmo, doon sa kanyang sinulat na awit, ano? Although David lived imperfectly, alam naman natin yung buhay ni David, nagkaroon siya ng matinding pagkakasala sa Diyos. His desire was to do what the Lord commanded. We see from Jesus' words that obedience should be our high priority as well. Okay? Yung ating pagsunod, maging pangunahin sa ating mga buhay. Ang sabi po ni Jesus doon sa John chapter 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. You will obey my commandments. So when we are devoted to the Lord, we obey. We love to obey. At yung pagsunod, hindi po ganon kadali. Subalit, pag pinili mong sumunod, no? Yung salita ng Diyos, ang siyang patuloy pong nagre-remind sa atin kung ano yung dapat nating gawin. You just love to obey. Si Bishop po, dahil, syempre, we love one another, just like one day, sabi niya, oh dear, sabi na, mag-live ka tang Kapampangan. Ha? Sabi ko, nagliligpit po ako sa kwarto. 7:30 po yun. 8:00. Ha? Ako makanyan. May blast na ka. Mag-live ka O sige. O sige, hindi ko siya, ha? Ikaw ang naganon ng Kapampangan. Ikaw na lang. 30 minutes na lang. Pero, sige. And sa Panginoon, pag sinabi niyang magpatawad ka, magpapatawad ka o di, magpatawad ka. Tumahimik. Walang nag-amen. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, magmahal ka, magmamahal ka. Magbata ka, magbabata ka. Because you love God. Bakit natin ito pinag-uusapan? Tinitingnan natin yung level ng ating devotion. Lord, hanggang saan na ba na kaya kong ipagkatiwala yung lahat ko sa iyo? So bilang Kristiyano, let us have that passion for obedience, sa pagsunod. Okay? Alam niyo po, pag hindi tayo nasusunod o sumusunod sa Panginoon, palaging merong kulang. May nararamdaman kang kulang. Hindi ka ganun ka-comfortable. Tama ba? Kasi merong pinapagawa ang Diyos sa iyo na hindi mo pa nagagawa eh. At parang sinasabi mo, ang hirap naman, Lord, kasi parang hindi pa ako ready dyan, Lord, at saka ganito, Lord, et cetera, Lord. But the real truth is, kung ang katotohanan, ikaw ang napipigilan doon sa nais ng Diyos na maging sino ka. Pinag-uusapan po natin dito,
devotion. Focused. No? Total surrender of pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Number 2, okay, humility. Yan, palagi natin yung naririnig. Nung nag-share po si Bishop nung ganito rin yung points na nung Tuesday, kahapon. Okay? Humility. Si David po, despite being anointed as king, he was a lowly shepherd boy. David never tried to take the throne while Saul was still in power. Instead, David humbly waited many years until the Lord gave it to him. Even as king, he remained humble, realizing that any greatness he had was due to God's grace. Okay? Kung anong meron siya, biyaya yun ng Diyos sa kanya. Yun po yung mababasa natin sa 2 Samuel chapter 7 verse 18. Who am I? Sabi niya, who am I? Who is my family? Who am I that you are mindful of me? That you hear me? Diba? Sabi ni David, who am I? Anong matinding pagpapala, pagliligtas, pagpapagaling na ba, pagpapatawad ang ipinaranas sa atin ng Panginoon? Ang tindi ni Lord sa ating mga buhay. Kung titignan natin, who am I, Lord? Who am I? Matalino ka, mayaman ka, malakas ka, salamat sa Panginoon. Ang Diyos ang nagkakaloob. Ang Diyos ang nag-e-enable sa atin. Mas lalo tayong maging mapagpakumbaba sapagkat walang anumang mabuting bagay ang galing sa atin. Nandito tayo sa sitwasyon na kung saan nandun ka man, saan man naroon tayo, it's because of God's grace. It's because of the grace of God. It's because of the mercy of God in our lives. So let us always walk in humility. Yun yung ating devotion sa Panginoon. Yun yung magsidhi nating pagmamahal sa ating Panginoon. And last, number 3, is a heart, servant's heart, service. Whether David was a lowly shepherd, a man running for his life, or a mighty king, the many psalms he wrote testified that he served the Lord with all his heart. Pinaglingkuran ng Panginoon ng kanyang buong puso. Na bago pa siya, gusto niyang i-build yung temple, nag-ipon siya ng maraming kayamanan para ma-build ang temple, pero hindi pa rin siya. Pero hindi siyang magbe-build ng temple, pero ginawa pa rin niya yung paghahanda. Naglingkod pa rin siya sa Panginoon. Though he was a king, he is a servant of God. Amen? Sa anumang level, dalhin tayo ng Panginoon. Ano man yung tawag sa atin, tayo'y abang lingkod ng Panginoon. Ano man ang kalalagayan natin sa buhay, tayo ay abang lingkod ng Panginoon. Because of His grace, He gave us the opportunity to serve Him. Ano man yung gawain na naiatang sa atin, ito'y mahalaga sa Panginoon. At ito'y ating paglilingkod sa Panginoon. Walang sino mang magmamataas. Wala mang tayong ipagmamapuri. Diba sabi ni David, sabi ni Paul, I am what I am because of the grace of God who lives in me. Amen? Kung ano man tayo ngayon, it's because of God's grace. Devotion isn't passive, but active. Di natin masasabing we're devoted to the Lord kung nananatili lang tayo nakaupo at hindi tayo naglilingkod.
doon sa ating makakaya sa Panginoon. Nakakarinig tayo ng salita ng Diyos para kumilos tayo, para paglingkuran ang Diyos. Kung ano yung kakayanan natin, meron tayong lakas. Salamat sa Panginoon. Meron tayong kaisipan, meron tayong mga pusong nakakaramdam para ipaglingkod sa Panginoon. Ngayong panahon po natin ngayon, marami tayong napagkakaabalahan. Maraming mga bagay na mailalaan natin yung ating buhay outside doon sa nais ng Panginoon. Subalit manatili po tayo sa nais ng Diyos. Sapagkat doon sa kalooban ng Diyos, nandoon yung totoong kasiyahan. Amen? In the presence of the Lord, there are pleasures forevermore. Amen? Hindi tayo pinagkakaitan ng Diyos sa mga bagay sa mundong ito. But whenever we seek the Lord, the kingdom of God and His righteousness, lahat ng nais iparanas sa atin ng Diyos, mararanasan natin. Huwag kang matakot. Let's not be frightened. Huwag kang matakot na ibigay mo lahat kay Lord. Ibigay mo lahat kay Lord. Because the more you give, parang i-apply ko dito, the more you give to the Lord, mas lalong merong idadagdag ang Diyos. So kung buhay ang ibibigay mo sa Panginoon, maraming buhay ng mga tao ang idadagdag ng Diyos sa atin. Buhay ng ating pamilya, buhay ng mga taong ipinapanalangin natin, at yung nais nating abutin para sa Panginoon. That is our devotion to the Lord. Amen? Amen. Hindi lang pang Holy Week, hindi lang pang Sunday, hindi lang pang Wednesday, but every day we are there loving God in everything that we do, serving Him and serving people with all of our hearts. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Kapatid, are there things that holds you back? Meron bang mga bagay na pumipigil sa'yo upang maranasan mo ng lubos ang nais ng Diyos? Na maranasan mo na ibibigay mo bang lahat yung lakas mo sa Panginoon sa iyong paglilingkod? Thank you, Jesus. Sa gabing ito, anuman yung sitwasyon sa buhay, let us remain devoted to the Lord. Devoted to Jesus. Devoted to the working of the Holy Spirit. Huwag nating hayaan na mas maging matindi yung power ng dyablo sa buhay natin. Oo, nag-fail ka, pero tuldukan mo yan kaagad. Binibigyan tayo minsan ng kalaban, ng kalungkutan. Binibigyan niya tayo ng confusion, ng doubt. Binibigyan niya tayo ng restrictions. Hanggang dito na lang. But kapatid, if we are truly devoted to the Lord, we give everything to Him. Whatever it takes, sa Panginoon yan. But remember, God is always a rewarder of those who diligently seek Him. So honor God and glorify God with our lives. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we bless you, Lord. We bless you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Standing of your grace, Jesus. Setting my feet in your ways. Entering into your presence, to behold your face to face, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love.
by your side. And no longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Hallelujah, Lord. Standing in awe of your Thank you, Lord. Thank you, grace, Jesus. setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll first see again, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in Hallelujah, me, Lord God. serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, oh, sing it again, my Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Give him our Wherever you go, Oh, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. Thank you, Jesus. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow
ganda po ng message na ating pong narinig ngayon pong gabing ito. Unshakable devotion. Yan po ang dahilan kung bakit sinabi po ng ating Panginoon, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Bakit po meron pong strength? Kasi nga po yung devotion po, hindi po siya passive. Ito po ay active. Ang talagang nagmamahal po sa Panginoon, naglilingkod po siya. Dapat lumalabas yung devotion po natin sa ating pong ginagawa. Sasabihin po natin sa Kanya, Lord, I want my devotion to be unshakable hanggang sa pagdating po ninyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Together with my brothers and sisters who are here, and to all people who are watching right now, we just want to express how much we love you. This is a deep expression from our hearts. Lord, you know what is inside our hearts. Kung meron man pong kulang sa amin pong expression, naalala po namin na minsan tinanong po ninyo si Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Pero sa tingin po ninyo yung love ni Peter, kulang po. Para po kay Peter, yun na po ang best po niya. Kaya magiging sa oras pong ito, kung sa akala po namin, best na po yung binibigay po namin, pero doon po sa standard po ninyo ay kulang pa rin, humihingi po kami ng tawad at gusto po naming bumawi, Panginoon. Give us more opportunities that we can express how much we love you. That deep inside our hearts, masasabi po namin na nasiyahan ang Panginoon sa anuman pong ginawa po namin. Kaya sa pag-uwi po namin, lalo kaming puspusan ng inyo pong kapangyarihan, lalo po niyong ibuhos yung pong the infilling of the Spirit that we need every day, because we cannot do it alone. We are weak without you. But we can do all things through Christ who strengthens us. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. We pray for your love. We pray, Lord God, for your peace. We pray for your loving kindness that you have promised na ito po'y susunod sa amin habang kami po'y nabubuhay. Sa pong lahat ng papuri, parangal at pagsamba, sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus, ang lahat po'y magsabi na Amen, Amen. Praise God. God bless us all po. Magbalikan tayo sa pangalan natin, Panginoon. Jesus, my Lord.